Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talata po na ating pag-aaralan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of Psalms, chapter 121, verses 1 and 2. Psalms or Aklat ng mga Awit, chapter 121, verses 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. I lift my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, kung kayo po'y nagbabasa ng dyaryo at nanonood ng telebisyon, ay hindi lingid sa inyo ang mga ulat tungkol sa mga kaguluhang nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Kamakailan na balita po sa dako po ng Amerika, sa Minneapolis, ang pagkamatay ng isang Black American dahil po sa isang kagagawa ng isang pulis. At ito po ay lumikha ng kaguluhan sa dako pong iyon ng Amerika. Nagkaroon ng mga riot, nagkaroon ng mga rally, at ang nangyari po ay naging dahilan ito ng ng kaguluhan. Yung pong iba, pinasok po yung mga stores, naglooting, at nasa kalagayan ngayon na kailangan na mag-intervene kahit ang mga National Guards ng Amerika. Hindi lamang po sa Amerika may kaguluhan, yung bunga ng pandemic na ito na COVID, napakatindi ng naging epekto. We can see reports on television of the stress and the hopelessness. Many people are experiencing chaos and hopeless situations sa kanilang mga buhay. May mga na-layoff sa trabaho dahil nagsara ang mga kumpanya. Layoffs, unemployments, yung mga jeepney drivers kahapon, napanood ko sa television sa Pilipinas, na gustong-gusto na po nila makapasada, pero paano nila gagawin yun? Alam naman natin na ang mga jeepney sa atin talaga naman kung mapupuno na parang sardinas, pupunuin . Yung mga bus po sa atin talaga naman siksikan. Naalala ko nung araw, nung ako'y nakadistino pa sa Caloocan, ay dikit-dikitan po kami sa bus. O kaya sa LRT, na talagang napakahirap po, na parang sardinas, wala pong social distancing doon. Maaamoy mo kung ano yung amoy ng katabi mo, at pati yung hininga ng katabi mo ay masisinghot mo. Talaga ho na ganung katindi ang mga problema sa transportasyon. Pero ang problema po dito sa mga jeepney drivers na ito ay naisipan nilang dahil sa kahirapan ng buhay at wala na silang makakain, na malimos sila. At alam niyo po, sa Pilipinas meron kasing mendicancy law. At ito pong law na ito ay bawal magbigay sa nanghihingi at bawal ding mamalimos. Bawal manghingi at bawal magbigay sa nanghihingi. I don't know kung anong reason kung ba't sila kinulong, na kasi yung mendicancy law ng Pilipinas ay napakaliit lang naman ang multa nun. Siguro po ang pangunahing dahilan dahil lumabag sila doon sa quarantine law. Kaya hinuli po itong mga drivers na ito at kinulong. Imagine ninyo, may problema ka na, wala ka na makain, na malimos ka, kinulong ka. So, hindi ko po alam kung anong kalagayan ng buhay ninyo, kung kasing bigat ng mga jeepney drivers na ito, o kung ano man. Maybe you are not in that kind of the same predicament. Maaaring meron kang bahay, pero yung bahay na tinitiran mo ngayon, dahil ilang buwan mo nang hindi nahuhulugan ang mortgage, ay mapo-foreclosure na rin, o iilitin ng bangko, o kaya naman lalaki ang iyong interest, o kaya naman ikay nando sa sitwasyon na may problema ka sa relationship. Yung asawa mo ay nabalitaan mo na nagloloko, nahuli mo na nagloloko rather, o meron na kayong gusot sa inyong relationship, may problema kayo sa finances, at kapag may problema sa finances, alam niyo po ang nangyayari, domino effect yan. Nadadamay na po, nagiging mainitin ng mga ulo, wala ka ng panggasta, dumadamay utang, at hindi pa kasali dyan ang pagkakasakit. Yung mga panahon na ikaw ay physically ill, may nasakit sa iyo. Alam niyo po ba mga kapatid, yung sakit lang ng ngipin, di po ba? Ang hirap i-tolerate . Pag masakit ngipin mo, buong katawan mo masakit . Ganun po yun. At minsan, it creates domino effect
yung problema, lilikha pa ng problema at kalaunan, hindi na natin alam kung anong gagawin. Hindi pa ho kasama dyan yung mga natural disasters katulad ng lindol, ng bagyo, ng baha. Nung napanood ko po sa television kahapon, yung mga naka-experience ng pagputok ng Taal Volcano, ngayon naman yung rumaragas ang tubig at putik dahil sa pag-ulan. At sabi nga nung iba, hindi pa kami nakaka-recover magtayo ng bahay. Eto, gigibain na naman, lumubog na naman yung aming bahay dahil sa putik na likha ng ulan. At itong mga bagay na ito na aking binabanggit are putting enormous pressure on families. And minsan ito yung dahilan kung bakit yung iba ay hindi na alam kung ano gagawin at gustong sumuko na. Many families gave up hope and they succumbed to despair. Kapatid, kumusta kalagayan ng buhay mo ngayon? On the scale of 1 to 10, kumusta ang ating pag-asa? Ang hirap ng buhay, kumusta? Kumusta ang ating kalagayan sa physical, sa kalusugan, sa relationship ng mahal sa buhay? Yung mga bagay na ating pinagdadaanan. Kumusta po tayo? Alam niyo po mga kapatid, anuman ang ating pinagdadaanan, gaano man kahirap ang sitwasyon na meron tayo, I want to tell you that is not just the experience of unbelievers. Minsan nakala natin, kapag may problema lang ito dahil hindi ka mananampalataya. At ang mga dumadaan lang sa mga ganito ay mga hindi Kristiyano. Huwag niyo pong isiping ganoon sapagkat sa Biblia ay napakarami ko pong nabasa na mga mananampalataya tapat na lingkod ng Diyos pero dinala ng Diyos sa mga sitwasyon na tila hopeless. Marami rin po akong kilalang mga Kristiyano sa panahon ngayon na dumadaan sa mga difficult moment ng buhay. May Kristiyano rin, meron pong mga Christians at mga kapatiran po akong kilala na dumarating po roon sa pagkakataon na hindi na alam kung anong gagawin when it comes to their finances, when it comes to their health. Meron pong mga pagkakataon, kala natin, lakas-lakas ng katawan natin, then all of a sudden, a sudden pain, or yung paninikip ng dibdib, pupunta tayo sa doktor and we will find out na ito pala ay isang heart problem. O ito pala ay isang issue ng ating physical na kalusugan na magiging cause ng ating paghina. So meron din namang mga family problems and emotional problems. Minsan yung pagkawala ng trabaho and kung ano-ano pa. Sa Bible ganun din. No, marami pong mga bagay o tao sa Biblia sorry po. Hindi po yan COVID. Ano po? May mga tao po sa Biblia na mababasa tayo na pinadaan ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon. No, they are at the end of what they called rope. No, they are at the end of their rope. And their faith is being tested. Ngayon, at such times like this, we need to know that we have somebody to turn to. Ang sabi po, ulitin ko po yung Psalms 121 verses 1 and 2. I lift my eyes, ito po ang sabi ng salmista. I lift my eyes to the mountain, where does my help come from? Saan mo ba? Tumingin ka sa bundok, saan nga ba manggagaling ang iyong tulong? Ang sabi po ng salmista, my help comes from the Lord. My help comes to the maker of heaven and earth. Mga kapatid, no matter what difficult circumstances you may be facing, God wants you to know you can turn to Him as your very present help. And even though you may feel surrounded by problems on every side, even though the situation seems hopeless, ang sabi po ng Psalms chapter 3 verse 3, but you, Lord, are my shield, the shield around me. You are my glory, the one who lifts my head up high. Yun po sabi ng salmista. Makakahugot po tayo ng mga pangako ng Diyos in the book of Psalms na pwedeng magbigay sa atin ng panibagong lakas ng pag-asa. Alam niyo po, sometimes we forget that men and women in the Bible often went through trials. At yung mga talata po na ito ng Biblia at mga kasaysayan ng mga taong ito, isinulat para maging paalala sa panahon natin. For example, even though God provided Elijah with food, naalala niyo po ba si Elias? Yung dinadalan siya po ng uwak doon sa
brook, doon sa kanyang lugar na kinalalagyan. Araw-araw po, pinapadala siya ng uwak ng pagkain. Pinapakain siya ng Diyos. Doon po, sa 1 King chapter 17, mababasa ito. No? Ang Diyos ang nagpapakain sa kanya. God provided food for him. At ang nagdadala nito, uwak, raven. Araw-araw yun. Pero dumating yung time na maging yung balon o yung brook na tuyo. Sabi po sa 1 King chapter 17 verse 7, it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Ito po yung panahon na talagang merong matinding famine, merong matinding tagtuyot. At alam niyo po ba, yung tanging bagay na source ng tubig para inumin ni Elijah na tuyo pa. Nakaranas po ba kayo ng ganung sitwasyon na tila wala na, tuyo na talaga eh? Yung resources na gusto mong o yung resources na kailangan mo, tuyo na. Yung pwede mong lapitan para sa tulong, sawa na. Yung pwede mong lapitan para magbigay ng ayuda, ay ayaw na magbigay ng ayuda. Kumbaga, sa madaling sabi, talagang the brook dries up. Anong gagawin mo pagdating sa ganito? Do you have that feeling right now that the brook dried up and God's help and provision were nowhere to be found? Perhaps you are feeling that way too today. Perhaps you are feeling the same feelings na naramdaman ni Elijah. So you are struggling to meet ends meet or to make ends meet and wondering whether God will be faithful to fulfill His promise of meeting your needs. Ano pong dapat gawin? At times like this, it is important to remember that whenever you ask the Lord for a miracle, He will always give you an instruction. Ito po yung aral na gusto ko pong makita natin. Kapag nasa mabigat kang sitwasyon ng buhay at tila walang pag-asa, sa importanteng sitwasyong ito, meron pong gustong sabihin ng Diyos. Tandaan po ninyo, no, it is very important to remember that whenever you ask the Lord for a miracle, He will give you an instruction. Sa case po ni Elijah, God told him to go to Sarephath. Ang hinihingi ni Elijah, tulong. Ang hinihingi ni Elijah, pagkain at tubig. Pero sa halip na bumagsak sa harapan niya ang tubig at ang pagkain, binigyan siya ng Diyos ng instruction. So this is also what I want you to analyze. This is also what I want you to think of. And if God is leading you to something, sometimes He allows you to suffer and to experience difficult situations. Minsan ganun eh. Pag gusto na tayong paalisin ng Diyos sa sirkumstansya ng buhay natin, tutuyuin na niya yon. Para lumipat tayo, para humakbang tayo, para magbago tayo ng direksyon. Kaya pag may mga difficult situations ng buhay ngayon, baka naman nais ng Diyos na lumayas, umakbang ka, paalis doon sa sitwasyon na yon. And only you can decide on that. Alam niyo po mga kapatid, nakampante na po si Elijah dun sa brooks eh. Kasi araw-araw merong raven na nagpapakain, merong tubig na maiinom. Pero minsan dadalhin ka ng Diyos sa sitwasyon na yung meron ka ngayon ay aalisin niya para humakbang ka sa panibagong direksyon ng buhay. Alam niyo po kung anong ginawa ng Diyos kay Elijah? Inutusan siya papunta ng Sarephath. Bakit? Kasi nandun ang probisyon ng Diyos. Pero ang probisyon na ito, hindi manggagaling sa mayaman. Saan manggagaling? Sa 1 King chapter 17 verse 9, pagdating niya ng Sarephath, ang sabi ng Diyos, arise, go to Sarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Ito pong utos, 1 King 17:9. Tumira ka doon. Manatili ka doon. Tapos nasabi po ng Diyos, I have commanded a widow there to provide for you. Can you imagine mga kapatid? Alam natin kung ano yung salitang widow. Pag widow, walang asawa. Pag walang asawa, walang provisions. Kasi nung unang panahon, ang lalaki talaga ang provider ng pamilya. At yung mga babaeng balo, considered yan as hopeless situation, considered yan as poor.
Kaya nga po sa aklat po ng Santiago 1:27, yung mga ano daw ang tunay na relihiyon? Yung nag-aaruga sa mahihirap at sa mga babaeng balo. Yun daw po ang dalisay na relihiyon. So ano pong ibig sabihin? Yung pagkalinga sa mga balo ay importante dahil sila'y considered to be the lowest, the poorest of society. At imagine niyo, doon manggagaling ang provision ni Elijah. But without debate, without delay, Elijah arose and he went to Sarephath. Ayon po sa 1 King chapter 17 verse 10. So ano pong ginawa ni Elijah? Elijah chose to obey, knowing that obedience was his only hope for unlocking God's supernatural provisions in his life. Ulitin ko, every time we ask God for a miracle, God will give us an instruction to obey. And every time we obey, we are unlocking the blessings of God in our lives. It only takes a handful to be a provision. Just as Elijah had to choose whether or not to obey God's instruction, ito naman po yung babaeng balo na pinuntahan ni Elijah. Pagdating po doon ni Elijah, dahil yun ang instruction ng Diyos, ang sabi niya rin sa babae, bigyan mo ako ng tinapay at ng maiinom. Sa verse 11 po yun, please bring me a morsel of bread in your hand. Ano pong sasagot ng babae? Wala na nga kaming makain eh. Nanguha na nga lang kami ng ilang pirasong kahoy, meron kaming konting arena, meron kaming konting langis, lulutuin namin yon, kakainin namin at maghihintay na lang kaming mamatay. This may not seem like a very difficult request, but you have to understand that the situation of the woman is a very hopeless situation. Sabi po sa verse 12 ng 1 King chapter 17, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. What a dilemma. This widow had almost nothing left. Only a handful. A handful of flour. Gaano karami yung isang dakot na arena? And a little bit of oil. Pero alam niyo po mga kapatid, yung handful of flour and a bit of oil was the key for God's miracle. Those were the key for God's miracle. Ipagkakait ba natin yon o sasarilinin natin yon? No, faced with a seemingly hopeless situation, the widow could surrender to fear and unbelief, but instead, this woman chose hope and obeyed God's instruction. Alam niyo po ang nangyari, as long as the woman held on to her meager supply of food, that's all she had. But when she obeyed God and followed God's instruction and released what was in her hand, God intervened in her circumstances and God released the supernatural abundance of His blessing that was in her hand. Alam niyo po, ito ang problema sa panahon ng krisis. Marami po sa atin ang itinutulak sa pagiging makasarili. Marami po sa atin ang nagiging maramot. Marami po sa atin ang wala nang iniisip kundi yung kanyang ayuda at walang pakialam sa ayuda ng iba. Nagiging makasarili po tayo because of our survival instinct. Nalilimutan natin na ang pagdamay, ang pagmamalasakit sa iba ay susi na magdadala rin sa ating paglaya sa kasalukuyang kahirapang ating dinaranas. Makikita din natin sa panahon ng kahirapan at krisis, laging meron pang mas mahirap sa ating kalagayan. At ito po ang napatunayan ni Elijah. At ito po ang napatunayan ng babaeng balong ito. Iniisip ng babaeng balong ito, isang dakot na lang ang arinang meron kami
Konti na lang ang langis na meron kami. Isang kain na lang kami at mamamatay na kami. Pero meron pa hong mas mahirap sa kanila at ito ay si Elijah na malapit na ring mamatay sa gutom. Nakuha niyo po? Kaya kung ano man ang hirap na dinadanas mo, tandaan mo, may mas mahirap pa sa'yo. Kung ano man depression nararanasan mo, mas may depressed pa kaysa sa'yo. Kung ikaw man ay iniwan ng asawa para sa iba at mukhang kaawa-awa ka, hindi lang ikaw nandyan. May mas mahirap pang kalagayan sa'yo. At lagi mong tatandaan, sa krisis kasi ng buhay, ang unang-unang kalaban natin ay ang pagkaawa natin sa ating mga sarili na wala na tayong magagawa. But I would like to tell you this, maybe God is allowing that situation for you to move on, for you to move to a different direction, for you to have a fresh breath of air. Maybe God is allowing you to experience that for you to be able to experience naman later the blessing that God gave you, that God will be given you. Po? Although the Lord's instruction to this poor widow must have seemed totally unreasonable, His purpose was not for her demise, but for her blessings. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng instruction para patayin ka. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng instruction para pahirapan ka lalo. Kung magiging masunurin ka lamang, sundin mo lang ang Diyos. It will always be for your blessing. Elijah assured her that if she would obey, the bin of flour shall not be used up. It will not be empty again. Nor shall the jar of oil will run dry until the Lord sends rain on the earth. Verse 14 ng 1 King chapter 17. Ang pangako ng Diyos, sabi niya kay Elijah, yang iyong lagay ng arena hindi mauubos, at ang iyong lagay ng langis hindi mawawala ng laman hanggang sa pumatak ang ulan sa mundo ito. The woman chose to obey the prophet of the Lord, and the result was a miraculous provision. She and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. And it happened according to the word of the Lord, which He spoke by Elijah. Mabasa po natin ito, 1 King chapter 17, 15 to 16. It was really an amazing miracle. In time of drought, in time of famine, this desperate woman went from having not enough to having more than enough. From the brink of starvation and death, she experienced life and abundance. And it is all because she chose to obey the man of God and believe the Lord's word for her. Importante yun. Kaya mga kapatid, importante yung hakbang na gagawin natin sa mga desperate situation na ito. Importante rin mga kapatid ang ating pagsunod. Importante rin kung ano ang nasa ating mga kamay. Huwag niyo pong kakalimutan na ang probisyon ng Diyos ay nasa ating mga kamay. It is only on what we will do on the thing that is in our hands matters a lot. Remember, the key to turn around in your life is not in some far off places. It's right there in your hand. But the problem is, what you have in your hand must be transferred into God's hand. That's the problem. Most of the time, ayaw nating ipagkatiwala yung nasa ating kamay para ilagay sa kamay ng Diyos. Naalala niyo po ba ang kwento ng Matthew chapter 14 verse 14 to 21? Ang Matthew 14 to 21 ay ang pagpapakain ng 5,000 lalaki. 5,000 hungry men. How much food does it take to feed them? 5,000 hungry people. But it only takes 5 loaves of bread and 2 fish. 5 loaves of bread and 2 fish. Enough para pakainin ang 5,000 lalaki. Dahil kailangang pakainin dahil nagugutom. Pero yung 5 tinapay at 2 isda sa kamay ng bata,
kailangan mo nang matransfer sa kamay ng Panginoon para mangyari ang himala. Di po ba ninyo napapansin kaya't kulang at kulang? Minsan ang mga bagay na meron sa buhay natin ay kulang. Lahat. Kulang tayo ng pagmamahal. Problema sa relationship. Kulang tayo ng finances at material na bagay. Kulang tayo ng atensyon ng ating mga asawa at ng ating mga anak. Kung ano man yung mga bagay na kulang sa buhay mo, pag-isipan mo ito. Marahil kaya kinukulang kasi inaangkin mo. Subukan mo yung mga bagay na kulang na ito, ilagay mo sa kamay ng Diyos at ang mga kulang na ito, Kanyang pagpapalain at Kanyang hihipuin. The 5 loaves of bread and 2 fish, they transferred it into the hands of God. And God blessed it. How many people could have been fed without the blessing of God? How many people would have been fed with 5 loaves of bread and 2 fish? Maybe 5 or 10 people. Pero alam niyo po, nung ipinagkatiwala na ito sa kamay ng Diyos, 5,000 men. Meron pang sumobrang 12 basket. Sa Exodus chapter 4 verse 2, God asked Moses the same question. Exodus 4:2, God said, Moses, what is in your hand? Sa kamay ni Moses, it is just a shepherd stick. Simpleng wooden shepherd's rod. But after Moses laid it down and surrendered it into the Lord's hand, it was transformed into the rod of God. Lahat ng bagay, mga kapatid, kapag ibinigay natin sa kamay ng Diyos, hindi na yon atin, kundi ito'y sa Diyos. Kung ipagkakatiwala din natin sa Diyos, katulad ng pagkakatiwala ng babaeng balo, katulad ng pagkakatiwala ng bata sa kanyang 5 tinapay at 2 isda, sa katulad ng pagkakatiwala ni Moses sa kanyang shepherd's rod, maging ang mga bagay na kabigatan sa ating mga buhay ipagkakatiwala sa Diyos, kaya rin itong baguhin ng Diyos kasi hindi na to atin, kundi ito'y sa Diyos na. After Moses laid down and surrendered it to the Lord's hand, it was transformed into the rod of God. So your problem, your trials, your suffering, your hopeless situation, if you will put it in God's hand, it is no longer yours, it is God's problem now. Amen? And because of that, the shepherd's staff of Moses able to part the Red Sea and bring water out of the rock and gain supernatural victory over the army, over the enemies of God's, over the enemy armies of God. Nakuha niyo po. Kaya yun po yung susi rito eh. Tandaan po ninyo, if you are asking miracle from God, God will give you an instruction. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Gawin niyo pong prinsipyo ng buhay. Kapag ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, and the situation seems hopeless, tandaan mo, bibigyan ka ng Diyos ng utos. At ang utos na yon, maging sensitibo ka, sundin mo, sapagkat iyon ang layunin ng Diyos sa bagay na yan. May problema ka sa relationship sa asawa mo? Maybe God want you to have something different. Not a new relationship, but a new way to handle your relationship. Maybe gusto lang baguhin ng Diyos ang ugali mo, kaya ka nagkakaganyan dahil gusto ng Diyos na baguhin yung pagtrato mo sa iyong asawa. Maybe God is changing your mind on how you will approach your relationship anew. Hindi lang sa iyong asawa, kundi sa iyong mga anak o sa kahit kaninong tao. Kung may problema ka sa finances, maybe God is giving you, and maybe God will give you an instruction on how you can be good on managing your money. Tandaan po ninyo, kapag may problema ka ngayon, hintayin mo ang instruction ng Diyos. And if you will just put it in God's hand, God will change it. God will bless it. Amen? Ang tanong uli, Psalms 121 verse 1 and 2, sabi po ng salmista, I lift my eyes to the mountains, where does my help come from? Ang sagot, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So kung iyan din po ang inyong tanong, saan manggagaling ang aking tulong?
Sinong tutulong sa akin? Ang sagot ng salmista, my help comes from the Lord. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, pagkalooban kayo ng Panginoon ng bagong pag-asa, bigyan kayo ng Diyos ng isang panibagong araw para magpasya ng tama at sumunod sa kanyang mga palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa iyo sa araw pong ito. Pinupuri po namin ang iyong pangalan, pinasasalamatan sa lahat ng sirkumstansya. May mga sitwasyong hindi namin naiintindihan, may mga kalagayang mahirap naming unawain, pero pipiliin pa rin namin ang umasa at magtiwala sapagkat alam namin na ikaw at sa iyo manggagaling ang amin pong mga kasagutan. Lord, we are praying sa patuloy na kagalingan ng mga karamdaman namin. Umaasa po kami at dumadalangin na ikaw ang sasagot sa mga suliranin namin sa buhay. Sa oras pong ito, I am praying for Michael and Kay Almazar. Lord, alam mo po yung kalagayan nila sa buhay ngayon. It may not be that hopeless. It may not be that kind of a situation that they want to give up. But they are asking for your help right now. Lord, hipuin mo po ang mag-asawang ito, pati na po ang baby na nasa sinapupunan ni Kay. Umaasa po ako na ang kamay mong makapangyarihan ang hihipo sa kanya at ikaw po, Panginoon, ang magluluwal sa batang ito ng ayon sa iyong karunungan at kapangyarihan. Pinagtitiwalaan ka namin, Panginoon. Umaasa po kami sa iyong kapangyarihan. Huwag mo pong pabayaan ang sanggol na ito at ang mag-asawang ito. Ako rin po'y dumadalangin sa iyo para po sa amin pong kamag-anak, si Kuya Gunter Flor, asawa po ni Ate Seni na nasa Germany. Dinadalangin ko po ang kanyang kalusugan. Ganon din po ang pinsan kong si Oji, ang patuloy pong kalakasan ang igawad mo sa kanya, pati na po ang mga magulang niya, ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Dinadalangin ko rin po ang akin pong tatay, si Tatay Boy, ang akin pong asawa, si Dang, si Ate Marie Cruz, yung kanyang tuhod, si Kuya M.A. Paredes, si Ate Tessie Chu, si Ate Myra Paredes Libertino. Ang pagbalik po dito sa Winnipeg ni Ate Nita at ni Nanay Honor, ang patuloy pong pagpapalat kalakasan kay Kakang Lole Atanasio, si Jules Masalunga. Dinadalain ko rin po sa iyo si Jonah Adaw, ang kanyang pagbubuntis. Ganon din po si Kuya Nestor Sinfuente, ang patuloy pong pag-iingat at pagpapala sa kanya. Ang sambahayan po ni Ate Mirna Sinfuente, pagpalain mo po sila. Si Nanay Puste, ang kanyang patuloy na kalusugan. Ang mga anak, pamangkin ni Ate Mirna Narciso, salamat sa Panginoon sa pagbibigay mo ng negative result ng kanilang swab test. Ang patuloy pong pag-iingat sa pamilya po ni Ate Heidi Mejia at Kuya Louie at ang pagkakaroon na ng kidney donor para sa kanilang pamangkin na si Epoy. Ang patuloy pong kalakasan para po kay Tatay David Marasigan at ganoon din kay Kuya Bobby Marasigan. Dinadalayan ko rin ang nanay ni Ate Jane at Henry de la Cruz. Patuloy mo silang pagpalain. Ganon din po si Yumi na hipag ni Weni. Pagpalain mo rin po, Panginoon, at patuloy na pagalingin. Ganon din po ang pamilya ni Ate Flor de Lisa Maynes na nasa Dubai. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Ganon din po yung mga kapatid ko na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Ano man po yung mga kahilingan nila sa prayer, patuloy mo po silang samahan, Panginoon. Ganon din po yung anak ni Ate Mirna na si Arnie, na may ubo at sipon, may pagsakit ng ulo. Ikaw rin po ang humipo sa kanya, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kaibigan ko na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Si MJ Baptista, patuloy pong panalangin, yung kanyang mga pangangailangan sa kanilang mga
sitwasyon. Ikaw po yung kumilos sa kanilang buhay ngayon, pati yung kanyang pangangailangan sa buhay. Ipuin mo po, Panginoon. Ikaw po nakakaalam ng mga nangyayari sa bawat isa sa amin. Yung pamilya rin po ni Daisy Garcia, ikaw rin po, Panginoon, ang maging provider. Tumugon ka po sa pangangailangan. Papasalamat din po ako, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo para pagpalain ang aming mga buhay. Ang mag-asawa po ni Marjorie Enriquez Almazar, pagpalain mo rin po sila, Panginoon, ang kanilang hanap buhay sa dako ng Amerika, at tugunin mo po yung kanilang mga pangangailangan. Ang kaligtasan po ng pamilya ni Ate Tess Asturias, ang patuloy na pag-iingat mo sa kanilang hanap buhay, yung kanilang online business, pagpalain mo po, Panginoon. At naniniwala po ako na hindi man namin banggit ang lahat ng mga panalangin namin personal sa iyo o yung hindi po namin kilala na mga taong humihingi ng dalangin para sa kanilang mga pangangailangan, hindi man namin banggitin, alam mo na yon, at ikaw ang Diyos na handang makinig sa mga daing ng kanilang mga puso. Kaya, Panginoon, sa araw pong ito, salamat po ng marami at ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng karangalan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. At pagbati po, nagbago po yung aking monitor. Hindi ko po alam kung kaya kong pakita sa inyo. Medyo po nagpapasalamat ako sa Panginoon, yung aking pong mga anak kagabi ay binago yung setup ng aking computer. Minanage po nila yung mga wirings, wala na pong nakakalat ng mga wirings. Maigi rin po yung quarantine, wala magawa mga bata. So ngayon po pati yung aking computer desktop ay ginawan po nila na makeover. Nagpapasalamat ako sa aking mga anak. Ayan, at good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kay Lily, Kamialu, kay Bunso, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Pinsang Enteng Ramirez, Clemente Ramirez, magandang araw. Ate Carolina Bukiran, Ate Mirna Narciso, Ate Yoli Kerubin, kapatid na Rodante Kerubin, Ate Myra Paredes Libertino. Ate May, enjoy your rest day. Rest day si Ate Myra ngayon. Pero bukas po ang Aristocrat Restaurant. Kung mayroong kayong gustong bilhin, go to Aristocrat Restaurant sa Tyndall. Ayan, ganun din po. Magandang umaga kay kapatid na Weng at Arnold Arevalo, ganun din kay Inigo. Natutuwa ako kasi nagiging regular natin silang tagapakinig. I hope na pagpapala kayo. Alam niyo po itong mag-asawang ito ay malaking blessing din ito when I was in the Philippines. At I hope patuloy silang pagpalain ng Panginoon. Ganun din po, Nanay Neneng Sintos, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Telly Hernandez, Kuya Emiliano Serrano, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Mirna, si Ayi Advincula, ganoon din po si Ate Tess Asturias, Ate Belen Olaes, si Ate May Atanasio, magandang araw Ate May, sambahayan ni Ate May at ni Kuya Nelson Atanasio. Si MJ Baptista, hindi ko po masyado mabasa, hindi ko masyado maintindihan. Good morning po Kuya Pastor, it happened to me when I was going to school. Got so broke, even a penny. I got nothing to pay for my rent. I prayed and prayed for help and He provided. Yun, testimony po pala ito. Ayan. So, testimony niya po ito ng pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. So, salamat sa Panginoon at patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay mo, MJ. I hope lumago ka sa pananampalataya and I want to meet you someday. Ang liit lang naman ng Winnipeg, pero pagkatapos ng COVID, kapatid, sana mabisita mo rin ang simbahan. Good morning din po, kapatid, Pinsang Randy Reyes, Ate Bel Cuenca, Ate Nanay Gloria Barco, Ate LV Paredes, magandang araw po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ng kalakasan. Kapatid na Charito Querol, Eric Advincula, magandang araw. Ate Agnes Causaren, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Yorkton. Ate Bernadette Causaren, Kuya Larry Montillano, Daisy Garcia, kapatid na Alma Ragos. Alma, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Grand Prairie. Ate Agi Victa, Ate Nelia Ramos, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Eloisa Manalo Castillo, ayan po, eto po mga kapatid, kung kayo po ay nasa Winnipeg at nami-miss nyo ang pulang hotdog, try nyo po ang Sagana hotdogs. Ito po ay may iba-ibang variants. Meron po itong cocktail, yung maliliit, meron po yung jumbo at merong regular hotdog. Meron din po sila yung napakasarap, yung kanilang
yung cheese, may keso, ang sarap po. Isang araw po, dadalawin ko po yung factory nito at yun po yung isusunod nating vlog. No, papakita ko po sa inyo yung mga matatagumpay na negosyo ng ating mga kapatid dito sa Winnipeg na i-feature ko na po sa inyo ang Aristocrat kung kayo po ay nagpa-follow sa aking YouTube channel. Yung pong Aristocrat Restaurant, makikita nyo po yung si Ate Myra Paredes Libertino, siya po ang chef doon. Kung gusto nyo mapanood yun, hanapin nyo po yung Aristocrat sa aking YouTube video. Susunod po natin pupuntahan, aside from Jason Abraham Sign and Design, yung po si Jason Abraham, siya po yung aking dating assistant pastor na siya ngayon chairman ng aming mission board. Tingnan nyo po yung pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon po, may-ari na sila ng isang tanyag na printing business dito sa Winnipeg. At dahil po yun sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Ito pong si kapatid na Eloisa, alam ko po ay pagpapalain din labis ito ng Panginoon. Ngayon po, nasa lahat na ho ng Filipino store ang kanyang hotdogs. At salamat sa Panginoon sa patuloy na pagpapala. Si Neo at si Eloisa Castillo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Maricruz, magandang araw po. Kapatid na Nila Reyes, Marjorie Almasar, good morning. Madjo, God bless sa iyo. Salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pagpapala sa ministeryo ng iyong lingkod, na inyong lingkod. Kapatid na Tita Castillo, kapatid na Vanji Magnaye, Ate Ellen Gonzales at kay Kuya Monching Gonzales, Kuya Nick, and Ate Betty Bautista, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Kuya Eric Maynez, kay kapatid na Judea Joy Kahapin Brillantes. Parang bagong pangalan po si Ate Judea Joy. Magandang araw po. Parang ngayon ko lang po kayo nakita sa Tinig ng Pag-asa. Welcome po sa inyo. Aleli Brunet, magandang araw. Kay Andrew Lumbes. Kay Andy, magandang araw. Alam ko nasa Japan itong si Andy at ang kanyang sambahayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Tess Asturias, magandang araw sa iyo at sa iyong sambahayan. Ate Mirna Sinfuente, pagpalain po kayo. Ate Mirna Sapitan, at Ate Delia Magkawas, at kay Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hinihingal na po ako. At Ate Judith Advincula, magandang araw po sa inyo. Ayan. Ate Charito Querol, Kuya Eddie Boy Sauler, at sa marami pang iba. Ayan. Maraming pong salamat. At I hope ay napagpala kayo ng mensahe natin ngayong umaga. So, hintayin nyo po na lumabas yung YouTube upload. No? Pagkatapos po kasi nito, i-upload ko to sa YouTube. Pagkatapos po na i-upload, yun po yung i-share ninyo. Ayan, yung YouTube upload. Again, maraming pong salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Midweek service po ng mga simbahan ngayon. Magsimba po kayo kahit online. Mag-attend po kayo ng prayer meeting. Ito po ay makapagpapalakas pa ng inyong mga pananampalataya. At bukas po, magkita-kita tayo uli. Ganito rin pong oras, 7:30 dito sa Winnipeg, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and God bless everyone.